Okay? Para magaan po yung ating training, we need to smile. Pero ganito ho yan eh. Um, Sabi ko nga po sa inyo, this is a great day. Dalawang doktor po ang kaharap nyo ngayon. Sabi nga po, Dok, anong pag-uusapan natin? All about COVID-19. Okay? Sabi po nila, ang airborne disease, okay, per se, okay, can spread when people with certain infections cough, sneeze, or talk. Yung isang tao biglang humatsing. Hindi lang hatsing, umubo. Okay? Pag-ubo niya, hindi niyo nakikita to ha. Pero ganyan pala yung mga droplets naglilipa na oh. Hindi mo nakikita yan. Okay? They will try to spew nasal and throat secretions into the air. At swerte mo kung allergy lang yon. Ito Rachel yung pinag-uusapan eh. Swerte nila kung yung dahilan ng paghatching at pag-ubo mo ay allergy. Ang tanong, Opo. paano kung ang bitbit nun, virus, May bacteria, mga bacteria even pa. fungi. Oo, di ba, no? Kakatakot pala. Now, sabi nga po, no, itong matinding usapan dyan eh, paano pag nasinghot mo? What if you're able to breathe the so-called airborne pathogenic organisms? Sabi nga po nila, Dok, taka lang, pathogenic. Ibig sabihin po no, mga nagkakos po ng sakit. Okay, it will Opo. harm your body pag na-acquire mo yan. So, anong pwede mangyari? Iba't ibang germs ang pwede mong mapulot. Okay? Sabi nga po, Dok, matindi pala to. Tama ka doon. Okay, so parang ganyan, no? Rachel, tingnan mo yung picture natin, no? Yung Oo nasa nga po. baba, diba? Yung buong pamilya nila, no? Parang ang weird tingnan, ano? Kasi lahat talaga tayo pag lumalabas, naka-mask. Bakit ganun? Okay? Binanggit dito, naka-mask na, nagkakahawaan pa. Anong mga dahilan? Okay? Well, let me make it simple. Okay, parang yung isang pamilya, oh, tinan niyo po, hindi sila nag-iingat. Okay, why? Mahawak sila doon sa railing escalator. Paano kung yun nauna sa iyo, umubo, humatsing, ang ginamit ng takip ng bibig, kamay. Tapos biglang humawak sa railings ng escalator. Bigla ka ring humawak. Tapos hinawakan mo yung tinatawag na T-zone. Di ba? O, T-zone, yung mata, ilong at bibig. Anong pwede mangyari? Ay, naku po. Rachel, i-inform na, i-educate natin sila para maganda usapan. Ito skin eh. Yes po. Ito may hinawak, di ka pa mahahawa eh. Pero pag hinawak mo yan sa mata, ilong at bibig, ang tawag sa mga linings niyan, mucous membrane. Yan. Pwede ka nang mahawa po niyan. So inulit ko po, pag kayo nasa labas ng bahay nyo, huwag basta-basta hawak ng hawak kung saan-saan. At the same time, syempre para maganda, kung hahawa ka rin lang, magbitbit ka ng 70% ethyl alcohol saka po ng tinatawag na hand sanitizers. Yun ho yun. Because once you cough or sneeze, you can be able to transmit the organisms and it can spread anywhere. Na pag bigla ka napahawak, wala kang sakit, at napahawak ka sa T-zone mo, mahawa ka. Yun. Okay, ha? So, Rach, simpleng usapan para po sa information ng lahat. Cough etiquette, that's number one. Yes po. Kasi kung nakikita itong mga to, baka mamaya, asymptomatic carrier ka na pala, hindi lang COVID-19 na iba't ibang sakit, makakahawa ka talaga. Okay? Now, pangalawa, eto na. I-differentiate natin. Sabi nga po, Doc, respiratory infection, pinag-uusapan natin kanina, mga droplets. Okay? Mga droplets. Depende po ito sa diameter. Opo. Okay? Rachel. Okay? So, Yes, sir. Yes, Doc. Naku, siyempre po, may mga sinasabi nga po tayo mga sizes po na yan. So, meron po bang difference yung mga sizes na yan sa pag-epekto po nung pagpasok po ng mga microorganisms na yan, yung mga pathogens po na yan sa katawan po natin? galing. Tama, tama. Okay, very good yun, very good. So, ganda lang tanong. So, ganito po yan eh. Para po sa kaalaman po ng lahat, may mga sizes nga po. Tama yung sinabi ni Dr. Rachel. Yung tanong niya, pag ang size daw po ay more than 5 to 10 micrometer, okay? In diameter, ang tawag po doon, okay, droplet particles o respiratory droplets. Pero pag ang size daw po ay less than 5 micrometer, ang tawag diyan droplet nuclei. Okay? That will be called as droplet nuclei.
Yan yung tinatawag nating droplets lang. Pero pag yung mga more than 5 to 10, yan po yung tinatawag na airborne. Yan, okay? So, tingnan niyo po yung picture, no? Eto, malapitan yan. Ay, droplets to. Pero pag umabot pa hanggang dito, sa kabila, ay airborne na yan. Kasi kung mas maliit nga yung particles, okay? If the particles, okay, again, let me repeat. Pag 5 to 10, sandali. Linawin ko ulit ha. Pag 5 to 10 micrometer, okay, ang tawag po dito, okay, respiratory droplets. Pag mas maliit pa po doon, okay, yan na po yung tinatawag na droplet nuclei. Okay, klaro po tayo dun ha. So, Doc, so yun na po yung tinatawag nating airborne pag mas maliliit po talaga. Okay, yung mga particles po natin. Kaya nga tawag natin doon is droplet nuclei, mga airborne particles po yan. Now, okay. Siyempre, Doc, ang nangyari kasi, mas magaan sila, kaya mas malayo yung nararating. Mas magaan, mas malayo yung nararating ng mga nuclei po na to. Okay, good. Tama po yun. So, klaruhin natin. Okay? Ang mga droplet transmission, okay, sabi nga po natin, ito yung mga pangmalapitan. Okay, ang dami pala mga sakit niyan. Okay? Ulitin natin ha. Usually, pag droplet transmission, mga 3 to 6 feet ang todo nyon. Okay? The farthest it will reach will be 3 to 6 feet. Droplets yan. Okay? Ano mga sakit? Sipon, diphtheria, yung mga erythema infectiosum, mga influenza, meningitis, sa utak, yung inflammation ng utak natin. Mga bacteria din usually po yon. Yung mga mycoplasma, mumps, pertussis, di ba? Yan yung mga common, yung mga whooping cough. Tapos pati na rin po yung mga streptococcus bacteria that will cause pneumonia. Yan yung mga droplets, yan yung mga pangmalapitan. Okay? Yun. Now, sabi nga po, yung airborne, eto naman yon. This will be the airborne transmission. Kanina yung droplets eh. Ito yung mas malalaki. Yung mga diameter ng mga particles. Ano mga sakit? Measles. Chickenpox. Ito yung pinaka-common sa ating mga Pinoy. Mycobacterium tuberculosis. Grabe yan. Nako, napakadami po talaga ganyan, Doc. Oo. Ito naman yung flu virus, yung influenza virus. Tapos, kung mapapansin nyo, nakasulat dito yung coronavirus. Saka adenovirus. Yun. Okay ah. Teka lang po. Sabi nga po nila, Doc, teka lang. Hindi ba yung COVID droplets, sabi nila? Sa studies po na ginagawa, karamihan po talaga dyan, mga droplets. Okay, pero ngayon medyo confused na sila, Rachel. Kasi sabi ng ibang mga scientists at mga doktor, baka daw airborne na rin kasi nga bilis makahawa. Okay? Pero isipin nyo Rach, coronavirus, kapamilya yan nung COVID-19. Kasi ang pangalan talaga ng COVID-19, SARS-CoV-2. Severe Acute Respiratory Syndrome, Coronavirus 2. Yun. Okay So, magkakapamilya. Okay? Kasi may nauna yung SARS-CoV-1. Sa Africa yon. SARS-1. Opo. Oo, SARS-CoV-1. Okay? Ito naman, SARS-CoV-2, ito na yung COVID-19 natin. Okay? So, dapat sabi nga, grabe naman pala yung mga virus na yan. Kaya nga sinasabi ko lagi ng professor pa ako, the simplest disease, okay, will be secondary to a virus, but the most complicated ones will also be secondary to a virus. Yun eh. Okay? Kasi wala pang gamot eh. Yun ang malipat na usapan eh. Pero ito yan, Rachel. I-neglect muna natin yung sa part na to. Sabihin na lang muna natin ang COVID is droplets talaga. Ang airborne, ang isa sa pinakakatakot dyan, Rachel, yung tinatawag natin tuberculosis. Okay. Opo. Sabi nga po, Dok, di ba, pagka sinasabing tuberculosis, actually, ang sinasabi po, halos lahat daw po ng mga Pilipino ay carrier po nito. So, meron po bang katotohanan kung sinasabi na ito po ba'y haka-akala o may katotohanan po ba to, Dok? May katotohanan yan kasi nga, parang COVID, hindi mo alam kung sino may bitbit ng tuberculosis, pero ganito kasimple. Again, if someone will cough or sneeze, biglang pumasok sa ilong mo, papasok muna sa circulation natin.
I-engulf yan ng mga macrophage. Part yun ng mga white blood cells po natin. Monocytes will become macrophages po. Tapos itatago po muna yan sa mga lymph nodes natin. Pag sumobra na yung damit, humina ang katawan mo, lalabas na po yan, it will go to your lungs. Doon na. Pwede ka na magkaroon ng tuberculosis. May mild, may moderate, may severe type, or should say, mild, moderate, tapos yung far advanced tuberculosis. Okay? So, Doc, ano yung mga far advanced po natin? Ito yan, no? Yung pwede magkaroon ng cavitation. Sinisira niya yung linings ng lungs natin. Kaya nga minsan po, pag yung mga far advanced tuberculosis, nako po, pag ubo ng mga yon, may mga kasamang dugo. Yan ay mga malulupit na usapan. Okay? So, isipin nyo hindi lang po COVID ang pinag-uusapan natin. Marami pang klase ng sakit, iba't ibang mikrobyo na pwede pong malipat yan. So, anong kailangan natin gawin? We need to take care of our body. Kailangan meron po talaga tayong mga protection. Okay? Of course, we have this C24/7, meron po tayong Ultra H2. Lahat ng mga yun, mga internal protection. Pero what we're discussing right now will be for our external protection. Pero bago ang lahat, banggitin ko to. Yan na po. Ito na po yung mga simptomas ng mga airborne disease. Pag sinabi inflammation, namamaga po. Okay? Inflame po yung nose, yung throat, saka yung sinuses. Or even the lungs. Nawawala ng ganang kumain. Okay? Umuubo, humahatching, congested po yung ilong or runny nose po, dire-diretso po yung tulo, hindi mo mapigilan. May sore throat ka, swollen po yung mga kulani natin, even the glands, okay? Headache po, body aches, fever, pati po fatigue. Grabe, no? Ang daming manifestations ng airborne. Parang may napansin lang ako dito sa mga pinapakita po natin dito ngayon na symptoms po kapag may mga airborne diseases. Parang kapareho po halos lahat po. May coronavirus din po. Tama, no? Kaya parang signs and symptoms din po ito ng may mga coronavirus. That is confusing. Tama po ba ako, Doc? Tama yun. Kasi yan din yung mga tinatanong natin. May ubo ka ba? May sipon? May lagnat? May dadagdag tayo dyan. Loss or decreased sense of smell and taste. Alam mo, Rachel, pag yon sa mga naging pasyente ko na, okay, naging kliyente, naging pasyente, pag sinabing nawalan sila ng panlasa o pangamoy o nabawasan, more than 50% positive sa swab test ng COVID. So, we would like to inform our dear listeners po, our partners, part of the community. Pag yun po nag-manifest na, ay asahan mo. Malaking chance sa COVID yan. So, dati, pag umubo ka, hindi ka papansinin yung mga ganito. Hindi ka papansinin. Okay? Pero ngayon, pag umubo ka, may kita mo yung mga nakapaligid sa'yo, sabay-sabay titingin sa'yo yung ganon. Parang napakalaking kasalanan doon ako umubo. Malupit. Kaya nga, kasi nga, yan yung mga manifestations din ng COVID. Okay? So, hindi mo na ngayon malaman, COVID ba yan? Ordinaryong flu ba yan? Ordinaryong sipon lang ba yan? You just cannot tell. Sige, Doc. Anong gagawin natin? Okay. We need a protection. Ito na. A protection from airborne diseases. Iba't ibang airborne disease ang pinag-uusapan natin, ha? Kasi sabi po nila, ang COVID daw is droplets, eh. So, Doc, I protect 24/7. Kaya nga po, it will protect you 24/7. Ibig sabihin po, 24 hours, 7 days a week. Doc, paano po? Gano'ng kaganda? Ay, naku, napakalupit to. Suot-suot nga namin, no? Suot-suot natin to. Ang suot ko ngayon, yung orange, no? Okay? Ay yung gold, should I say. Tapos, ito pa yung black. Yan, dalawa yan. Okay? Para protektado talaga. Now, yung design nito, ito po, okay? Kung papansin niyo po mabuti, meron po siya tinatawag na flower of life design. Yan. Okay? Balancing-balance yan. Okay? Bakit daw po? It's a symbol of serenity, balance. Okay? So, sabi nga po, Doc, yung paling and harmony. Yun ang ibig sabihin. Kaya pag tinititigan mo talaga to, para kang nare-relax. That's number 1. Okay? Design pa lang, maganda na. Doc, ano pa po? Surgical stainless steel. Same metal na ginagamit po natin mga doktor pag kami po yung mga nag-oopera.
Okay? This is surgical stainless steel. Kaya asahan nyo po talaga matibay na matibay po ito. Now, let's try to continue. What else? Okay? Ano ba talagang iProtect 24/7? Well, let us try to clarify, Rachel, sa mga hindi pa po natin part ng community. Ito Opo. pong pinapakita namin kanina, ito po yung energy, yung necklace. Okay, yung carrier necklace. Ito po ang iProtect 24/7 yung nasa loob. Yan. Okay, para maliwanag po tayo. So, Doc, klaro po tayo doon. Now, ito na po. Japanese technology po ito. Ibang klase. 30 years in the making yan. Hindi yan basta-basta nilabas na lang na pag-isipan, ilalabas. No. 30 years laboratory and clinical research po ang ginawa po dyan. Grabe, Dok, ang tagal niya na. Matindi. Talagang pinag-isipang mabuti. Nauna pa po. And made in USA. Kaya nga triple patent. Titigan niyo pinalagyan. Dalawa yung patent niya sa Amerika, isa ang patent sa Japan. So, sabi nga po, wag ka na magduda kasi talaga pong napakarami pong pruweba that this is really a wonderful product. Maliwanag po. A safe and wonderful product. Now, eto na. Gumaganda usapan. Game po tayo. Doc, ano ba talaga yung iProtect 24/7 yan? Paki-explain nga po natin. First of its kind. Bakit po? Not a beverage, not a cosmetic, not supplements, not telecommunication or services. It falls under a new category, Rish. Ang tawag doon, Blue Ocean category. Yan. Yes, Dok. Okay, Ako, lagi nating nadidinig yan, ano? So, ano po ba ang kahulugan pagka sinasabi yung product ay may blue ocean? We should be proud of this product kasi meron Oo. siyang nilalagay na blue ocean strategy. Yan. Kasi ganito yan eh. Ang Red Ocean, okay, parang kuwari, sample tayo. C24/7, Red Ocean. Bakit? Kasi marami tayong kalaban ng mga food supplements din. Or should I say competitors, healthy competitors. Although, talagang the best po yung produkto natin, di ba? So, marami tayong talagang thousands of health products or herbal products available in the world. Tama po tayo doon. Pero pag sinabi mong Blue Ocean Strategy, nako, tayo yung nakapanguna. Okay? Ganun Walang pala kalaban. yun. Aha. Tayo yung una nag-promote yan. Walang kalaban, sabi nga po. Kaya mas madali talagang ipopromote ito. Okay? Kasi tayo yung, this is one of its kind. Sabi nga po, Dok, talaga, gano'n pa talaga ganda to? Ito yan, Rish, Mobile antibacterial antiviral protection. Let me repeat the word. Airborne. Yun, airborne, ha? Anong airborne kanina? Less than 5 micrometer in diameter. That can travel for approximately up to 20 feet and can suspend on the air for seconds to even minutes. Yun ang airborne. So, ito, protektado tayo. Now, sabi po, Dok, taka lang. May green zone protection? Ay, Rich. We have the so-called green zone protection. Yun ang magandang usapan. So, sa ating po mga listeners po, sige, ano yung Rich? Parang kilala ko po itong nasa caricature na to Mm-hmm. Parang looks like Ed. Nagpatuloy na tayo kay boss. Kay Doc Ed. Tinulungan na tayo, okay? So si boss po ito nung bata-bata pa po siya, okay? Now, sabi nga po na siya nag-aaral pa. Now, suot-suot po ni Dr. Cabantog yung iProtect 24/7 that will give him a green zone protection. Okay? Sabi, Doc, gaano kalaking protection yan? Approximately 6 feet surrounding you. Radius protection against airborne diseases. Maliwanag po. Sabi niya ba, Doc, talaga po, ay ganito lang kasimple yan. Wala naman talaga makakalusot sa mikrobyo. No one can escape microorganisms. Anywhere you go, there will be microorganisms. Even if you are inside your room or inside the toilet, there will be different kinds of microorganisms that you can inhale. Maliwanag ko tayo doon. Yun eh. Okay? So, eto pag suot mo, if you will be wearing this, protektado ka. May green zone protection ka. Now, ito yung usual na tinatanong sa atin, Doc. Green zone protection, made up of what? Anong laman yan? Okay, banggitin natin po It contains chlorine dioxide. Yan na. Chlorine dioxide po ang laman po nito. So, sabi nga po, wearable technology, it will emit fumes, invisible fumes, 1 to 2 meters green zone. Anong advantage? Pag biglang may pumasok sa green zone mo, kuwari, Rach, may nakatayo sa harapan mo mga 20 feet. Pasaway, walang cough etiquette.
biglang humatsing yung walang pakundangan. O umubo pa. Gumanon. Okay? O humatsing ka siyang. Walang hindi nag-cover. Nako! If it will enter your green zone at wala ka nito. I'm sorry. Once humatsing siya at wala kang suot nito, pwede yang pumasok sa ilong mo. Mahahawa ka. But if you will be wearing the Eye Protect 24/7, ito na po, at meron kang green zone protection made up of chlorine dioxide, within seconds, it will disintegrate. Ang tindi. I know what you're thinking. Alam kayo iniisip ng ating mga kasama, Rachel. Okay, Doc. Chlorine dioxide, you know, I'm sure lahat naman kayo nakapag-swimming na sa swimming pool. Di ba pag amoy mong ganun, may chlorine yan, di ba? So, yung chlorine dioxide na yun, talagang napakaganda. Okay, why? Mamaya may papakita ko sa inyo. May studies kasi na ginawa dyan about chlorine dioxide. So, sige, diretso muna natin po ito. So, Doc, protektado ka, patay ang mga mikrobyo. Patunayan natin. Ito na po yan. Ito na yung sinasabi ko. I was able to grab this in the internet. Napakarami nito, Rish. Kasi, alam mo naman tayo, tayong mga doktor, alam mo naman sa aming pong profesyon, okay? Hindi namin nahihirapan kami mag-promote ng produkto pag wala talaga mga clinical studies. And I will assure you, you can read in the internet, i-google nyo lang po, marami kayong makikita. Anong ginawa? Inactivation of airborne bacteria and viruses using extremely low concentrations of chlorine dioxide gas. Kasi Rachel, madami natatakot Doc, baka harmful sa katawan. Hindi ho. Extremely low po ito. Ito, i-google nyo po, Pharmacology 2016. Okay? Okay? Publish po ito, March. Okay, so Doc, talaga palang meron yan. Meron po, March 1, 2016, pinublish yan. Anong sinabi po doon sa study po nila? Mga Japanese po na scientists po ang gumawa po nito. Taken together, we conclude that chlorine dioxide gas at extremely low concentrations, gaano kaliit, okay? Less than 0.03 ppm, Rach. ppm, okay? Can reduce the numbers of viable microbes floating in the air and in a room. Grabe, Doc, ganun katindi. Sabi nga po dito, these results strongly support the potential use of chlorine dioxide gas at a non-toxic level. Kaya kung kayo po ay kinakabahan, Doc, baka toxic yan. Hindi nga po, kasi napakaliit po 0.03 ppm. And they will reduce infections caused by the inhalation of pathogenic microbes sa ginawa Rachel yung study, nursing homes saka mga medical facilities. Because we all know, pag sinabi mong nursing homes, ang mga nandun po, yung mga senior citizen po natin, di ba? At sila po yung mga very vulnerable po, vulnerable dyan, sa mga iba't ibang klase ng sakit. Maliwanag. Tama. So, Risha nga pala, Risha, parts per, ang ppm po, for your information po, parts per million. Napakaliit po talaga niya. Kaya ito yung kabahan. Oo. Kung ito may harmful sa katawan, pag nasingot, hindi ho. Okay, because it was proven scientifically and medically. Yan, game na po tayo. Para matino usapan, Rish. Grabe talaga yung ginawang study dito sa produktong ito. Okay? Ito po yung mga iba't ibang klase ng mikrobyo, bacteria, fungi, okay, viruses na namatay. Okay? Once exposed sa chlorine dioxide. Yun. Okay, So, para maganda usapan, i-type niyo po, chlorine dioxide. Okay, kaya ClO2. Yun. Para hindi niyo makalimutan, type niyo po, ClO2. Grabe, no? Ang ganda. So, yung pala yun. Hindi yung basta sinuot mo lang nilagay, no. Okay? And, Rish, gusto ko rin po sabihin sa kanila, okay, ito po, tatagal yan ng mga 1 month. Sabi nila, Doc, paano nangyari po yun? Okay? Paano mangyayaring tatagal yan ng 1 month? Kasi protektado ka May ginamit po silang technology, sustained release technology. That's why that chlorine dioxide may last for 1 month inside the so-called energy pendant na nandun po sa iProtect 24/7 yung loob po. Okay, so again kasi hindi mo masabi, iba talaga, pasaway, hindi nagko-cover ng ilong at bibig Pag humaching, umuubo, be sure to wear this. It's about time for you to wear this one. Okay, pati huwag niyo pong gawing design. Yung iba, nakalagay sa loob, hindi naman yata yung produkto ko, tissue paper Huwag pong ganun Kasi baliwan na po yun. You need to protect yourselves, okay, by using iProtect 24/7. Yun ang matinong usapan dyan, Rach. Now, 1 month protection,
Napakaganda. Airborne protection. Now, baka tanungin tayo, Rachel. I'm sure ilang Opo. beses ka na rin tinanong, Rachel. Doc, meron naman akong C24/7. Meron akong Ultra H2. Just like what I mentioned earlier. Those will be your internal protection and this will be your external protection. What I always say is that in these times of pandemic, the more protection we have, the better for our body. Yun. Maliwanag po. Now, hindi pa tapos, Rach. May isa pa. Ay, opo. Ito yan. Yes, Doc. I protect home. I protect home. This is very simple. Why? Ilalagay mo lang sa wall ng kwarto mo, sa wall ng anak mo, sa wall sa kotse mo. Why? Proven na rin po ito, breakthrough product. Pumapatay din. Through studies ng coronavirus, okay? Mga common colds, influenza, MERS-CoV. Ito magkakapamilya yan, ha? Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus. Kapamilya rin yan ng SARS. Ito naman po sa Middle East, syempre, nagsimula po ito. Okay? So, ang ganda rin. Kung iisipin mo mabuti. It's just the same. Ilagay mo sa kwarto ng anak mo para pag may mga bisita po, protektado po siya. If someone will cough or sneeze. Okay, yan. Nagtataasan na ng kamay ang ating mga galing na mga leaders natin. Now, Doc, ano pa po? Rach, baka hindi sila maniwala, pati sa refrigerator, pwede po ito. Bakit naman po pati sa ito? Okay, for your information po, marami pong klase rin ng mga bacteria po dyan. Okay, so somehow, this will also be of a good help para mamatay po yung mga mikrobyo and can also prevent mold and from forming. Okay, so malaking tulong po sa atin yan. Now, ano pa po? You can place it anywhere you want. Kung saan mo gustong ilagay, pwede po yan. Sa loob ng clinic, malaking tulong din po ito in order to protect us, especially your young kids, against different kinds of airborne diseases. Yun ang magandang usapan. Siya nga po pala, Rachel, para maniwala, para madagdagan po yung kanilang belief system, ano? Meron po tayo sa internet and you can be able to watch this, okay? Mapapanood nyo po ito. Napakaganda po nun eh. Nasaan na po ba yun? Oops, ito. Okay? This one. Okay? If you can watch this, yan. Yan. I protect, okay? I protect home, yung orange test na tinatawag. Okay? Naku, napakaganda po nitong orange test na to. Why? Ang ginawa ng isang distributor natin, ito para makita po nila yung picture, yan. Okay? Ang ginawa po niya, humiwa siya ng orange, equally divided. Nilagyan niya sa resealable plastic. Yung isa, hindi niya nilagyan ng iProtect. Yung isa naman, nilagyan niya ng iProtect. Vinidyo niya 24/7. And it ran for 11 days. On the 11th day, pagbukas niya, grabe! Anong nakita po on the 11th day? Ay, yung isa pong walang iProtect, alam niyo nangyari? Nagkaroon ng mga molds. Bulok Pero na, yung Doc. iProtect 24/7, wala. Talagang malinis na malinis. Why? Kasi yung mga mikrobyo po sa loob, pinatay ng iProtect. Yun. Okay, so ganun kaganda po yung produkto natin. Now, yun yung topic natin for the week.